Hello, church and attendees. Ito ang ikalawang video recording ng series sa Spiritual Gifts. At ang lesson na ito nakafocus sa paano malalaman ng isang mananampalataya ang kanyang gift. At gamit ang guide natin, which is yung Romans chapter 12. So, mayroon po ako sa inyo ibabahagi na apat na payo at punto na makukuha sa Romans chapter 12. At bago yan, manalangin tayo. Dakilang Diyos Ama, patnubayan niyo po ang pakikinig ng bawat isa sa pag-aaral na ito. At patuloy niyo po sanang gamitin ito para magabayan ang bawat isa na masigurado nila pagkatapos malaman kung ano ang kanilang mga spiritual gifts. At sana po, Panginoon, may magkaroon ng pagkakaisa sa paggamit nito para sa ikatatatag ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pangalan, Amen. Okay, so balikan natin ang text na yung Romans chapter 12. At ang isang talata dito na pagtutunan natin ng pansin, makukuha na natin ang unang payo ay dito sa verse 12. So muli, ang sabi sa Romans 12 verse 2, and be not conformed to this world. So dito meron tayong makikitang isang payo. Kasi muli, ang nilalaman nito, sinulat ito ni Apostle Paul sa Rome churches. So pinapayuhan niya sila kung paano sila hihiwalay sa panahon po kasi ni Apostle Paul ay lumaganap na talaga yung tinatawag na Gnosticism. So, ito yung makamundong pag-iisip na hindi agad tinatanggap ang Old Testament o yung salita ng Diyos. Bagkus, mas pinapahalagahan yung mga pag-iisip ng mga philosophers noon, tulad ni Plato. So, mas mahalaga yung knowledge ng tao kaysa sa knowledge of God. So, noon, ang tinutukoy na kamunduhan ay yung ganong mga pag-iisip. So, lalo pa ngayon, laganap ang Gnosticism. Hindi nyo maririnig ang term na yan agad, pero nakapaloob na siya sa mga pag-iisip ng tao. Halimbawa, yung pagtuturo mo ng salita ng Diyos, ang tingin ng karamihan yan, opinion mo yan. Sa akin naman, so sasabihin ng iba, para sa akin, ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. So lalo na kung yung itinuturo mo sa kanya ay laban sa kanyang pag-iisip o karamdaman. So tinuturuan ni Apostle Paul ang churches na sinulatan niya na dapat daw hindi sila tutulad sa pag-iisip ng sanlibutan noon. So, ganoon din naman sa atin. So, unang payo, para malaman mo kung ano yung gift mo, kailangan hindi ka aasa sa sanlibutan. Kasi ang sanlibutan, hindi yan makakatulong sa iyo para malaman mo kung ano ang tunay na kalooban ng Diyos sa iyo. Ang kalooban ng Diyos ay paglingkuran mo siya at kalooban din ng Panginoon na gamitin mo yung spiritual gift mo para maging epektibo ka sa paglilingkod sa Kanya. So, yun yung unang payo. Since hindi man naman makakatulong ang sanlibutan sa iyo para i-discover yung spiritual gift mo, so unang S ay yung to separate sa sanlibutan. So, consistent ito sa turo ni Apostle John, sa turo ng Panginoong Jesucristo at ng iba pang mga nagsulat ng bagong tipan. So, first S is separate sa sanlibutan because worldly views, worldly practices can never help in discovering your spiritual gift. Another payo ay nandito rin sa verse 2 pa din. So, yung kalahati, sabi, but be ye transformed by the renewing of your mind.
that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, nandito yung paggamit niya ng katagang renewing of your mind. So, nakafocus siya sa pag-iisip ng brethren. Paano ba mababago yung pag-iisip? So, ang nabanggit niya twice dito, yung biyaya ng Diyos. Dito sa verse 3. So, ginamit niya dyan ang biyaya ng Diyos. Sabi niya sa verse 3, "For I say, through the grace given sa Kanya, kay Paul." Sino nagbigay ng grace na ito? Wala namang ibang grace, kundi ang grace of God. So, binigay ito sa Kanya. Kagaya ng sinabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 2, verse 8, "For by grace are the Ephesians saved through faith." So, sumampalataya yung mga Ephesians, natanggap nila mula sa Panginoon yung biyaya niya. Kaya sila naligtas o nabago. So, kasama sa pagbabago syempre, hindi lang yung panlabas na anyo, bago yan, syempre yung pag-iisip at kasama yung puso. So, yung kabuuan ng tao ang binabago ng Panginoong Diyos. So, dito, nabanggit niya, renewing of your mind. And maliban sa verse 3, nabanggit pa po niya ang biyaya ng Panginoon sa verse 6. Sabi dito, "Having then gifts differing according to the grace that is given to us." So this time, hindi lang binigay kay Paul, kundi pati sa kausap niya, which is mga churches in Rome. So, kung kailangan ng biyaya ng Diyos para mabago ang isang tao, yung kanyang pag-iisip, pag pinagsama mo ito, ikalawang S, salvation. So number 2 point, para malaman mo yung spiritual gift mo, kailangan mong maligtas muna. Bakit? Kasi sa pamamagitan lamang ng kaligtasan ng Panginoon, mababago ang isang makasalanan. Okay? From sinner to saved. So, kung hindi rin maliligtas ang isang tao, imposible para sa kanya na huwag ibigin ang sanlibutan. Kasi likas na sa ating laman ang ibigin ang sanlibutan. So, unless nabago yung isang makasalanan na. So, may mayroon na siyang kapangyarihan mula sa Panginoon na talunin ang sanlibutan tulad ng turo ni Apostle John. So, number 1 point is kailangan to separate sa world because the world cannot help you to discover your spiritual gift. Number 2, you need to be saved. So, kailangan mong maligtas para mabago yung pag-iisip. So, sa karanasan natin, sa churches, matagal nang kasama, naging miyembro, akala natin ligtas, tapos tatalikod sa Panginoon, tatalikod sa church, gagawa pa, magkakalat pa, gagawa pa ng kalokohan, gagawa pa ng ikasisira ng church at ng Panginoong Jesucristo. So, bakit ganun? Kasi hindi tunay na bago ang isip. Kasi hindi tunay na naligtas. So, malalaman niya kaya ang spiritual gift? Hindi. Malamang-lamang? Hindi. So, kung iniwan ng church, anong iibigin? So, malamang-lamang sanlibutan. Okay? So, yan ang dalawang punto na dapat natin na matutunan. And again, kailangan natin ng biyaya ng Panginoong Diyos. Number 3 na point. So, hindi mo kailangan ang world, pero kailangan mong maligtas. Ibig sabihin, kailangan mo si Jesus dahil siya lang ang Savior. Now, maliban kay Jesus, maliban na kailangan mong baguhin ang pag-iisip. So ano pa po kaya ang matututunan natin sa sulat na ito ni Apostle Paul? Kaya po ito maikling video lang kasi pinaprocess na po ng inyong lingkod so that simplified na ang pagtuturo. And besides, hindi po madali na gumawa ng video tutorial pala na kasi may kailangan pa pong mga gawin post recording. So kaya nag-edit pa tayo ng videos. And besides, effective po talaga kapag maikli lang ang mensahe
Dahil by nature, ang tao kapag mahaba na po ang pinapakinggan, hindi na po tuloy na po proseso. So, I'm doing my best para i-shorten ang videos, gawin itong concise pero simple, madaling maintindihan kahit ng mga baguhan pa lang ng mga mananampalataya. So, ikatlo, makikita natin dito sa verse 3, 4, 5. So, balikan natin yung verse 3. Sabi dito, I say, through the grace given unto me, to every man that is among you. So, ano sinasabi ni Paul sa bawat isa sa church? Not to think of himself more highly than he ought to think. So, mga kapatid, sabi ni Paul, hindi dapat tayo nagmamayabang, nagmamalaki. So, hindi dapat tayo nag-iisip ng mga masasama, which is, ay ako, mas mataas ako kaysa sa kanya. So, mas magaling ako. In one word, that is pride. So, ang dinidiscuss dito ni Apostle Paul is yung kayabangan. So, kung hindi pala tama ang pagmamayabang, hindi po tama yung nag-iisip tayo na mas magaling tayo, mas mataas tayo, mas malakas tayo kaysa sa iba. Kaya po kung ano-anong naiisip natin na masama dahil sa pride, kaya po kapag nabibigyan ng pagkakataon makapagsalita, pinaglalaban ng sarili, pinagtatanggol ang sarili. So that is everything. It is pride. So kung mali ang pride, ano ang kailangan daw na isipin? Remember, doon sa verse 2, bago na yung isip mo dapat. So pag renew mo ang isip mo dahil ligtas ka na, wala na yung pride dapat. Isusurrender mo na yun. So, ano na dapat? Sabi dito, ang pag-iisip mo na dapat, dalawang bagay. Soberly ka na dapat, at saka by faith. So, soberly, according as God had dealt sa bawat isa, yung measure ng faith. So, dalawa ang kailangan na meron sa isip na ng isang nabago. Yung tama na pag-iisip na, hindi na yung mayabang, at saka yung puno ng pananampalataya na. So, hindi na tiwala sa sarili, kundi tiwala na sa Panginoon. So, kaya ang pangatlo pong punto na matututunan natin dito, kasi in-apply na natin kung hindi ka magmamalaki, so hindi mo na ngayon iisipin na, kaya ko lahat, kahit ako lang. No? Dahil sa pride, sasabihin natin, kahit walang iba, kaya ko malaman, kaya ko matutunan, kaya ko magawa. O ngayon, pag inalis mo na yan, so paano ba ang application na tama dapat ang pag-iisip? Nagtitiwala dapat ako sa Panginoong Jesucristo. So isang application nito is, kailangan po ninyo ang iba sa church. In the case ng Romans, ng churches in Rome, kailangan nila si Paul. And every member, sa bawat local church, kailangan ang ibang members. So, third S is pagiging selfless. So, yan ang opposite ng pagiging selfish or pagiging mayabang. Selfless. So, kailangan mo yung iba sa church mo. Kung hindi ka pa part ng church, maging part ka ng church kasi hindi mo madidiscover ang spiritual gift mo na mag-isa. Okay? Hindi mo madidiscover ang gift mo ng mag-isa. Kailangan mo ang church. Kailangan mo ang pastor ng church. And nandyan si Brother Josh, who is doing the work of a pastor para sa inyo. Okay? So, kailangan mo, kailangan mo makipag-usap. Darating ang panahon na out of the 7, may eliminate mo kung ano ang gift na palagay mo. So, let's say na filter mo na, dalawa na lang ang pinagpipilian mo, but since dalawa pa rin, you are not yet sure, o kaya minsan, tingnan nyo, introduction pa lang yun, lesson 0 pa lang yun, pero
balita ko, meron na yata sa inyo na alam na agad kung anong gift. So, hindi pa nadidiscuss yung bawat gift, pero alam na agad. So, sigurado ako na once narinig nyo na yung discussion sa bawat gift, matcha-challenge ka niyan. And baka sabihin mo, ay hindi pala yun ang gift ko. Kaya sabi ko sa isa, makinig ka muna sa series kasi makakatulong yun for sure. So, in your case, ang pagiging selfless mo is kailangan mong makinig sa turo na ito, ng lingkod na ito ng Panginoon. Kailangan mong makinig sa iba sa church na alam na niya ang gift niya. And ready rin siyang tumulong para sa iyo. So, si Timothy nga, nabanggit ko, di ba, na sabi ni Paul sa kanya, huwag mong i-neglect yung gift mo. So, sino yung nakakaalam ng gift ni Timothy? Si Paul, maliban si Timothy. So, balikan natin yon yung 1 Timothy. Chapter 4 ulit yun. And in verse 14, so, nabanggit niya dyan, verse 14, paano ba nalaman ni Timothy yung gift niya? Paano niya nalaman? Sabi, with the laying on of the hands of the presbytery. So, sino nakatulong sa kanya para malaman niya yung gift niya? Yung presbytery or yung pastor. Okay, the pastor, probably that was Paul. He prayed for Timothy. He laid his hands kay Timothy and nalaman ni Timothy ang kanyang spiritual gift. And then you compare this sa chapter 1 verse 18. Sabi ni Paul kay Timothy, this charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare. So, si Timothy, natanggap niya yung gift niya sa pamamagitan ng presbytery, na yung presbytery na si Paul ang nagbigay ng mga prophecies kay Timothy at nagpatong ng kanyang kamay para matanggap ni Timothy and malaman niya yung gift. So, yan ang isang concrete biblical example na isang Kristiyano, nalaman niya yung spiritual gift niya sa tulong ng ibang godly mananampalataya and hindi worldly. So, Kristiyano, sa mga estudyante, exposed sa mga worldly na classmates, worldly na teachers, worldly na neighbors, sa mga nagtatrabaho, ganun din, worldly co-workers, worldly managers, sa mga nasa bahay lang, pero may neighbors na worldly, hindi sila makakatulong. Okay? Pwede silang gamitin ng Panginoon as instrument, pero ang pag-iisip nila iingatan ninyo. Kasi pag hindi bago ang isip, hindi na bago, hindi naligtas, hindi na renew ang isip, na sabi ni Paul, be not conformed. So, hindi ka susunod sa ganoon ng mga pag-iisip. So, pwede mo pakinggan, pero mag-iingat ka dapat. Okay? So, kailangan natin itong tatlo, no? So, separate from the world because they cannot help. Be saved first para mabago yung isip mo. At kailangan selfless ka, which is kasama yan sa pagbabago ng pag-iisip. Hindi ka na mayabang, kundi tama ng pag-iisip mo. And ang tamang pag-iisip, magkukonsulta, magtatanong. Ang mayabang, hindi nagtatanong. Kaya panay ang mali, panay ang bagsak, panay ang palpak. Ang wala ng pride, hindi siya mapipikon o magagalit kung siya man ay pagalitan o sawayin dahil alam niya kung sober na siya, tama ka na mag-isip, alam mo na makakatulong sa iyo yung pagsasaway o pagkokorek sa iyo ng iba, especially ang teacher or ang pastor. So, finally, ang ikaapat na S, makikita ninyo sa bawat isa na gift ang strength. So, kailangan alam mo kung ano ang strength mo. Ibig ko sabihin, ano ba dito sa 7
ang kalakasan mo. Not necessarily magaling agad. Kasi nga, hindi mo pa naman na-discover. Paano mo ma-develop? So, ibig ko sabihin dito na strength is yung gustong-gusto mong gawin. Interest mo. Sa akin, nasasabi ko yung kung ano yung gift ko because kahit nakakapagod na dahil sa gusto kong gawin, talagang kaya kong ma-endure. Natatapos ko. Even if wala ng tulog o kaya konting-konti ang tulog. Ganoon yung interest na tinatawag. Kapag may interest ka, motivated ka din eh. So, importante yung alam mo kung ano yung strength mo. Maliban sa interest, inclination. Saan ka ba nag-excel? Saan ka umuunlad? So, makakatulong ito mga sinasabi ko sa iyo para ma-analyze mo na alin dito sa 7 ba. So, itanong mo sa sarili mo, dito sa 7, alin ang kalakasan ko? Alin ang gustong-gusto kong gawin? Alin ang palagay ko makakatulong ako sa church? Alin ang palagay ko mapaglilingkuran ko ang Panginoong Jesucristo provided na may tama ko lamang yung pamamaraan ng paggawa o pagdo nitong spiritual gift. For example, tingnan niyo yung gift of prophecy. So sabi sa verse 6, kailangan speak forth. So, kung ikaw yung tao na talagang madalas kang marinig ng ibang tao kasi panay ang pagsasalita, malamang ito ang gift mo. Pero, maaaring sa ngayon, mali ang paggamit mo nito because yung lesson number 1 na hindi ka nagsiseparate sa makamundong pag-iisip o mga makamundong tao. So pag hindi mo ginawa yan, yung gift mo na prophesying, lumalabas sa bibig mo kamunduhan. Yung pag-iisip mo, dahil sa, halimbawa, hindi ka talaga ligtas, yung pag-iisip mo hindi nababago. So yung pag-iisip mo makamundo, makasarili, so lumalabas sa bibig mo is, syempre kung ano yung produkto nun. And then ikatlo, dahil puno ka ng yabang, so yung pagsamahin mo yung yabang saka yung panayang pagsalita, talagang ang tingin sa'yo ng iba, mahangin, mapipikon sa'yo. Okay? So nakuha nyo? Yun ang pagdetermine ng kalakasan. Yun ang pagdetermine mo kung saan ka inclined, saan ang interest mo. Another, yung second gift, ministering, sabi sa verse 7. So ito yung pag-aasikaso mo sa iba. Yung paglilingkod mo sa iba. So kung yan ang gift mo, pwedeng hindi pa rin tama yung paggamit mo niyan kung yung una-unang 3 steps, hindi mo ginagawa. So, nagtatago ka, hindi ka nagsaseparate sa sanlibutan. So, pwedeng ma-misuse mo yung paglilingkod mo. Halimbawa, imbis paglingkuran mo yung Panginoong Diyos, pinaglilingkuran mo yung sarili mo o kaya yung mga kapamilya mo, lalo na hindi naman mga mananampalataya. Dahil sa hindi ligtas, yung paglilingkod mo, iba ang pinaglilingkuran mo. Imbis ang Panginoon, iba ang pinaglilingkuran mo. Dahil sa yabang, so pwedeng yung paglilingkod mo, may kasamang pagmamalaki sa sarili na makakatisod ka rin sa iba. Okay? Ikatlong spiritual gift, yung teaching. So masasabi mong teaching ka kung talagang kalangasan mo, interest mo, yung pagbabasa, pag-aaral, and then yung pagtuturo sa iba. Meron kasi mga tao na gustong magsalita pero ayaw mag-aral. At some point, mauubusan ka ng sasabihin. Kaya yung
laman ng sasabihin mo ay mamamali o di kaya hindi na siya magiging makabuluhan o puno ng laman at sustansya na ikatatatag ng church. So, kaya kailangan mong itong 4 na steps na ito lahat ginagawa para maging tama yung pag-discover, pag-discover, pag-develop, saka pag-do. Ika-4 na gift, yung exhortation. So, pwedeng, kung ito yung gift mo, talagang kalakasan mo yun, no? Matyaga ka sa pakikipag-usap sa iba. For reasons like patatagin, hikayatin, imbitahan, sabihan siya kung ano ang kanyang problema, anong mali sa kanya, matyaga. Pero pag mali yung paggamit mo niyan dahil sa mayabang ka, so imbis sa mapalakas mo yung kinakausap mo, pwedeng matisod siya. So kaya i-correct mo yun by being selfless instead of being proud. Ika-5 na gift, yung pagbibigay, giving. So, kung hindi ka magsiseparate sa world, pwede kang maging selfish pa din. Yung pagbibigay mo is hindi sa Panginoon, hindi sa gawain ng Panginoon, kundi sa mga material na bagay. So, that is worldly. O kaya nagiging excessive yung pagbibigay mo or spending mo ng pera and misuse ang gift na giving. Kung mayabang din, so possible din na hindi ka na nagpapahalaga ng pera ng Panginoon na pinagkakatiwala sa iyo. So, ika-6 na gift yung ruling. So, di ba? Paano mamumuno? Ang mamumuno tatayo sa harap. Siyang presiding officer, kalakasan niya yan. Makukumbinsi niya ang mga miyembro niya sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita at pamumuno. Pero paano kung excuse me, paano kapag ang gift mo is ruling pero mayabang ka? So, surely mayroong offense yun. Nakakatisod ka talaga nun sa iba. Paano kung ang mga alam mo is makamundo? Surely ang i-adapt mong pamumuno is makamundong sistema, hindi yung biblical na sistema. And last, yung showing mercy. So, gift mo mercy pero the first 3 steps wala sa'yo. So, mag-fail ka pa rin. Nararamdaman mo yung habag pero yung pag-exercise mo nun, imbis matulungan mo yung iba, pwedeng ikatisod nga nila. So, yan po ang 4S. And another na S, summary nitong lesson na ito. So, ilang bagay na masasabi ko sa inyo. In summary, una, kailangan ng isang church ni Jesus Christ ang lahat ng gifts. Itong 7 na ito. Kailangan natin ito para ang church, ang isang body ni Christ ay maging complete sa paglilingkod sa Panginoon. Another S yun eh. So, summary ay to serve the Lord. So, given na ang bawat member ng church and soon to be members ng church, i-discover nyo agad ang gifts ninyo, i-develop nyo agad, i-master nyo yung gifts na yun. Our church will be complete unto all good works. Will be complete para pagbalik ng Panginoong Jesucristo pleasing sa Kanya. Number 2, summary. Kung ang isang miyembro or soon to be member of the church, alam niya kung ano ang kanyang gift, then malalaman mo kung anong magiging lugar mo, anong magiging part mo sa church. Pag nalaman mo yung gift, go to the pastor, talk to the pastor, talk to other members, and check it with them. Sa tingin ko po, pastor, ito po ang gift ko, kasi, and
nakikita ko po ito ang ministry ko kasi. And then kapag nagkaroon kayo ng harmony, pagkakaisa, then gamitin mo, practicein mo ito. Number 3 na summary, kapag alam mo na ang gift mo, makakatulong sa iyo sa pag-develop nito, yung kumuha ka ng mga courses na related dun sa gift mo para mapagyaman mo. Kaya ito nga ang kagandahan na kung i-adapt mo itong biblical teaching na ito sa pamumuhay mo, magka-college ka, halimbawa. So before ka mag-college, alam mo na yung gift mo. And then mag-research ka na kung ano ang course na pag-aaralan mo para mapagyaman mo yung gift na yun. And then gamitin mo ito sa church, and then gamitin mo ito sa personal na pamumuhay mong sekular, sa pagtatrabaho, and then gamitin mo ito sa workplace. So, ganun yung pag-practice mo ng pagiging Kristiyano. Hindi lamang sa loob ng pagtitipon, kundi everywhere you go, sa bahay, sa trabaho, sa school. So, important, and I believe na marami na pong courses na related sa bawat gift. So, giving, siyempre nandyan yung finance, economics, anything related sa paano mo matututunan ng tamang paghawak ng pera, tamang paggamit, pag-manage ng pera, pagpapayaman ng pera, hindi pang sarili, kundi para sa paglilingkod sa Panginoon. Gift of teaching. So, nandyan yung education, nandyan yung pagiging medicine, law. So, related courses yun, wherein may enhance talaga yung reading, analyzing, and then speaking. So, I hope you consider this na may mga kabataan tayo na alamin mo agad yung gift mo prayerfully, and then research kung anong course ang kukunin mo sa college. Kasi napaka ganda na naka-align yung pinag-aaralan mo sa spiritual gift mo. Number 4, in summary, check mo yung kaligtasan mo. And then you communicate sa iba, sa church. And then i-compare mo yung gift mo sa iba, sa church. And then i-culture mo yung gift mo sa iba. So merong sa summary na ito, meron mabibilang na 5 C. Check, communicate, church, compare, culture. Check your salvation, communicate sa ibang members ng church, you compare your gifts, and then i-culture mo yung gift mo. Halimbawa na lamang, meron kang na-discovering isang miyembro na pareho kayo ng gift. So, check with her, check with him. Paano mo nalaman, brother? Paano mo nalaman, sister? In my case, ganito. Tama ba yun, brother, sister? Okay? And then, i-culture ninyo together. So, sige, brother, sister, since ito ang gifts natin na dalawa, paano natin ito pagyayamanin? Di ba napakaganda sa church na ganoon ang communication? And alam ko na mayroong yabang pa rin sa iba. Yung yabang na hindi nagkukonsulta, hindi nagko-communicate sa iba, sasabihin niya na lang kung ano yung gift niya without having anyone to check. Okay? So, baguhin po natin kung gano'n ang pag-iisip natin, renewing your mind, sabi ni Apostle Paul. And last, in summary, huwag natin kakaligtaan kahit mayroong 4 na steps na binahagi sa inyo ngayon. Ang Panginoong Diyos pa rin ang pinaka-source ng spiritual gifts. Siya ang giver nito. And so, kung siya ang giver, walang ibang mas nakakaalam ng gift mo, kundi siya. Walang iba na perfect may perfect knowledge kung ano ang gift mo, kundi siya. Hindi ikaw, hindi ako. Okay? You may be right and you may also be wrong. Pero ang Diyos, never.
wrong kung ano ang gift mo. And so ano ibig sabihin nito? Kailangan mo talagang i-consult sa Panginoon Diyos. So 5 summaries point yan, and then 4 lessons para sa part 1 ng ating series.